hikayat sa inyo kung napagpala ka sa mga programang iyong napapakinggan, abay nais naman namin makarinig ng inyong kwento. Bisitahin niyo po ang aming FEBC website sa febc.ph/share-your-story o mag-iwan ng mensahe sa FEBC Radio Facebook page. Muli po, ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. At salamat po sa pagsama sa ating programang The President's Report. Patuloy na mag-ingat po kayo at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging agapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mula sa 15 aklat ng Roma, talata 13. Ito ang mensahe ng 73 taong anibersaryo ng FEBC Philippines. Ibinabahagi ang mensahe ni Kristo sa ating mundo. Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Magandang araw ng Lunes sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito, tayo ay muling makararanas ng iba't ibang uri ng pagpapala. Kabilang rito ay pagpapalang spiritual, sapagkat tayo ay dudulog sa salita ng Diyos. Hindi pa rin tayo ligtas sa mga hamon o pagsubok na maaari niyang ipahintulot. Ngunit sa larangan ng pananalangin na mamaya ay ating gagawin, maihahayag natin anuman ang ating damdamin. Ngunit bago natin gawin ang mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, pupulutan natin ang aralang salita ng Diyos. Halika, samahan mo ko rito muli sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tayo nagpapalain, hanapin ang Panginoon sa hardin ng Sa araw na ito ay titignan po natin ang paalala. Tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon. Ano ba ang dahilan ng mga pagpapala na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon? Titignan po natin ang isang maikling pangyayari sa buhay ni Jose o ni Joseph. Ngunit bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat at muli pinagkalooban mo kami ng panibagong buhay at pag-asa. At sa araw na ito, tulad po ng aming nakagawian, dudulog kami sa inyong banal na salita at sa marami pong kapamaraanan, amin pong hiling, pagpalain mo kami, higit sa lahat pagpapalang spiritual. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kapag puno ng katanungan, natatakot na ba balisan? Jesus, ikaw ang kasagutan. Pag-asa ko'y sa'yo nagmumula. Kapag nagugulumihanan, nababalot ng panghihina, sa iyo magtitiwala. Habang buhay maniniwalang ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y lagi mananatili. Ikaw ay Diyos. Problema ay pinapayagan, dakila ang iyong dahilan. Malinaw ang kapahayagan, ikaw ay Diyos tapat kailanpaman. At sa bawat kaganapan, hindi na mag-aalinlangan. Sa iyo'y may katiyakan. Habang buhay pananaligan, ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y lagi mananatili. Ikaw ay Diyos, buong buhay ko'y ibibigay sa'yo. Ang imposible ay kayang-kaya mo. Ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos. Sa araw pong ito ay isang paalala ang ating matutunghayan. Ang ating pong tema sa araw na ito ay Blessed to be a Blessing. Ano ang ilang aral at paalala na may kinalaman sa ilan sa mga dahilan kung bakit tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon? Tutunghayan natin ang isang maikling istorya sa buhay ni Joseph. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang ito sa aklat ng Genesis. In the book of Genesis, Kabanata 39, mga talata 1 hanggang talata 6 ang ating pag-aaralan. Kung may panahon ka mamaya, kaibigan, pakibasa mo yung buong Kabanata 39. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang talata 5. Dito natin kukunin yung ating tema, Blessed to be a Blessing. Sabi rito, sa aklat ng Genesis, Kabanata 39, ganito ang ating mababasa sa talata 5. Mula noon, pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar
dahil kay Jose, umunlad ang kanyang kabuhayan. Kapag kaibigan, pinag-aralan mo yung Genesis chapter 39, ito ay salaysay na kinabibilangan ng ilang mga karanasan ni Jose o experiences in the life of Joseph na kung saan binabanggit ang kanyang mga pagpapala dahil sa Panginoon. Pag binasa mo yung verse 2 dito sa Genesis 39, makikita natin yung the reason why Joseph was blessed was because of the Lord. Kapahayagan naman ng talata 5 na ating binasa ay ang pag-unlad sa bahay ni Potiphar dahil nga kay Jose. Kaya si Joseph ay nakaranas ng pagpapala. The reason why Potiphar's house was also blessed by God. Ano ang ibig ipahiwatig sa atin ng talata 5? Bagaman kasi kaibigan, ang konteksto nitong ating pinag-aaralan, ito na unang 6 na talata, sabi nga ng Panginoon Diyos kay Abraham na siya ay pagpapalain ng Panginoon. Ito ay patungkol sa supling. The descendants of Abraham would be blessed. At dito nga, pinagpala si Jacob, tapos pinagpala si Jose, si Joseph. At ang mga pagpapalang ito ay nakita o nasaksihan ng mga taong nasa paligid ng mga pinili ng Diyos. At dito nga, at that time, Joseph was in Potiphar's household. Ang unang 6 na talata ay sinasabi lamang sa atin na ang dahilan dahil pinagpala ng Panginoon si Jose ay sapagkat sumasa kanya ang Diyos. The Lord was with Joseph. At ito, kaibigan, ay angkop sa atin. Paano natin ba i-appropriate yung pagpapala o halimbawa ni Jose? Dito sa mga talata 1 hanggang 6, makikita natin ng ilang pangyayari sa buhay ni Jose o ni Joseph. Una, kinilala ng sambahayan ni Potiphar na ang pagpapala ay mula sa Diyos. So halimbawa, Kung ika'y nalulumbay, mayroong problema, nalulungkot, natatakot, kailangan ng kasama. Nandito lang naman ako, handang makinig sa'yo. Halika na sa aking tabi, hinding-hindi kita iiwan, ni hindi pababayaan. Halika na, ako'y makikinig, lumipad, tumakbo, tumalon, at kahit ano pang gawin, ako'y nasa iyong tabi. Mananampalataya. Tayo bilang mga anak ng Diyos ay pinaaalalahan ng muli dito sa mga talatang ating pinag-aaralan na mararanasan natin ang naranasan ng bayan. Dahil ang Diyos ay tapat at mapagkakatiwalaan. Yung naranasan ni Jose during his time ay ating mararanasan sapagkat ang karakter and qualities ng Panginoon hindi naman nagbabago yan. If He was faithful then, He would be faithful today and tomorrow. Yan ang aral para sa atin. At kapag sinuri pa natin ang mga talata, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Kahit pa nga wala pa si Abraham sa Ehipto, pag binasa mo yung Genesis chapter 12, doon kasi yung sojourn o yung journey ni Abraham. Ang mga pangyayari, kaibigan, sa buhay ni Jose,
at ng bayan, ito ay ipinahintulot ng Diyos. At ang mga pangyayaring ito ay paraan ng kanilang pagpapala. Napakaganda, no? Hindi lamang sila pinagpala ng Diyos, yung mga patriarchs during their time. Nakaranas din sila ng matinding hamon at pagsubok. Nakaranas din sila ng pagkaalipin. Paano natin iaangkop sa ating buhay ang katapatan ng Diyos? Kaibigan, tulad ni Jose, dapat tayo ay nananalig sa kapamaraanan ng Diyos. Mahirap man ang ating naranasan o maging tayo man ay inuusig. Tulad ni Jose, dapat ay maganda ang ating patotoo na makikita ng kapwa natin upang sila ay magtiwala rin sa Panginoon. Ang ibang kapwa natin ay maaring maging potipar sa ating buhay. Pagkakatiwalaan nila tayo dahil maganda at makadiyos ang ating patotoo. At ikatlo, ano man ang ating pinagdaraanan, tulad ng ginawa ng Panginoon kay Joseph, ipakikita rin sa atin ng Diyos ang kanyang mga katangian. Ang tanong dito sa maikling talata na ating tinutunghayan, tayo ba ay blessed to be a blessing o blessed to be a blessing? Paano ba natin makakamit ang pagpapala ng Diyos upang tayo ay maging pagpapala naman sa ating kapwa? Tandaan natin, kaibigan, at ito ay isang napakagandang paalala, tandaan natin, may kaibahan ang pagpapala ng Diyos sa Kanya na kumikilala sa Kanya higit sa sinuman na tinatanggihan ang handog ng Diyos. Kaibigan, dito sa mga talatang ating pinag-aaralan, ang usapin dito ay relasyon. Ang ating mabisang patotoo na sumasa atin ng Diyos at mayroon tayong relasyon sa Kanya ay batay sa isang banal na pamumuhay at maayos na patotoo. Maaring dito tayo husgahan ng ating kapwa. Ang makita nila ang ating katapatan, takot at pagtalima sa ating tinatawag na Amang nasa langit. Liban dito, kapag tayo ay hinusgahan ng kapwa dahil sa maling patotoo, paano sila mananalig sa ating Panginoon? Ang tanong, may mga potipar ba sa iyong buhay? Gaano sila karami? Muli, kung nais natin na tayo ay maging pagpapala sa iba, kaibigan, ayusin natin ang ating buhay tungo sa isang magandang patotoo. Kaibigan, alam natin ang paraan ng pagpapala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Muli, ang bahaging ito ng ating programa ay pananalangin para sa ating inang bayan at tayo ay pangungunahan ni Pastor Joey Umali. Kapatid Pastor Joey, magandang araw po sa inyo. Isang mapagpalang araw sa iyo, Pastor Dave, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Kamusta na po kayo at ang inyong pamilya? Maayos naman po kami, Pastor Dave. Dito kami sa Malolo City. At okay naman, opo. Sige pa, Pastor. Pangunahan niyo po kami sa ating prayer for the nation. Tayo manalangin. O banal naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sapagkat bumababa na ang kaso ng COVID-19 dito sa Metro Manila at maging sa ibang lugar. Panginoon, ipahintulot po ninyo na sa darating na mga araw ay patuloy na bumaba pa ang mga nagkakapositibo sa COVID-19. Pangunahan ninyo, dakilang Diyos, ang aming Department of Health na siyang nangunguna ngayon sa ginagawang vaccination program. Nawa, Panginoon, ay maging maayos, maging pantay ang ginagawa nilang pagbabakuna sa buong Pilipinas. Inyo rin pong pangalagaan ang lahat ng mga health personnel na involved sa vaccination program. At dakilang Diyos, ipahintulot po ninyo na lahat ng mga nababakunahan
ay tunay na maging epektibo ang bakuna laban sa pandemya at malimitahan ang mga side effects ng mga ito. Panginoon, nagpapasalamat din po kami na dumarating na ang mga bakuna mula sa iba't ibang mga manufacturers sa iba't ibang bansa. Dakilang Diyos, pahintulot po ninyo na lahat ng mga in-order ng gobyerno at maging ng private sector ay magdatingan na ayon sa itinaktang panahon. Mag-provide ka po ng resources sa aming gobyerno at maging sa private sector upang makabili ng mga kailangang bakuna at nang sa gayon ay maabot po ang tinatawag na herd immunity na ang plano at ang target ay mangyari ito bago matapos ang taon. Panginoon, sa kabila po ng lahat ng mga paghahanda, ay hindi po magiging matagumpay kung wala ang inyong blessing. Pagpalain ninyo ang lahat ng mga ginagawang hakbang upang mapigilan ang pagdami pa ng COVID-19 cases dito sa aming bansa at magamot, mapagaling ang lahat ng mga tinamaan nito. Panginoon, dalangin ko rin po ang bawat mamamayang Pilipino. Bigyan niyo po kami ng sense of discipline na merong mang nanghuhuli o wala ay masunod namin ang lahat ng health protocols at maisip namin hindi lamang yung aming sarili, kundi yung aming kapwa. Inyo pong pangibabawin sa aming lipunan sa panahong ito ang diwa ng malasakit sa isa't isa, ang diwa ng pagtutulungan at pagdadamayan sa isa't isa. O Banal naming Diyos, bukod po sa problema namin sa pandemya, patuloy niyo pong pangunahan ang aming gobyerno sa iba pang kinakaharap na problema ng aming lipunan katulad ng illegal drugs na araw-araw ay napakarami pa ring nahuhuli. Panginoon, tulungan niyo ang aming kasalukuyang administrasyon, lalong-lalo ng aming Pangulo, na ito ang kanyang pangunahing pangako noong panahon ng eleksyon. At siya mismo ay umamin na hindi niya kayang tapusin ito sa panahon ng kanyang termino. Panginoon, tulungan ninyo ang gobyerno namin, hindi lamang ang kasalukuyang administrasyon, kung hindi ang susunod pang administrasyon, kung papaano tunay na masasawata ang problemang ito ng illegal drugs na bumibiktima sa maraming mga Pilipino. Panginoon Diyos, aming Ama, huwag niyo pong aalisin sa amin ang pag-asa. Sa kabila po ng nararanasan naming matinding problema, lalong-lalo na po yung mga kababayan namin na tinamaan ng sakit na ito, yung mga kababayan namin na nawala ng hanap buhay, nawala ng trabaho. Panginoon, panatilihin niyo pong buhay ang pag-asa ng bawat isa, na sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang Diyos ng aming bansa. At kung kami ay tutulungan ninyo, walang anumang imposible. Panginoon, naway matagpuan niyo ang bawat isa sa amin. Matagpuan ninyo ang Pilipinas na karapat-dapat ng inyong pagtulong, ng inyong pagsagip, ng inyong biyaya. Dakilang Diyos, umaasa po kami na sa mga susunod na araw ay marami kaming tatanggaping magagandang balita na magtataas sa antas ng aming pag-asa, ng aming pagtitiwala at ng aming pagtanaw para sa isang magandang bukas. Ito po ang aming dalangin, ito ang aming pag-asa, sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bahagi pa rin po ng ating programa ngayong araw ng Lunes ay ang pamamagitan sa larangan ng pananalangin, sapagkat meron po tayong mga kapatid rito na humihiling ng kagalingan. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong ito na kung saan kami po ay makadudulog sa inyo upang makapanalangin, makapamagitan para po sa kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Ang tugon ay ayon lamang sa inyong layon at panahon. Para po sa mga sumusunod na kapatiran,
tulad po ni kapatid Flor Balillo, ang aming pong panalangin ay patuloy na kagalingan. Panginoon, patuloy mong pagalingin si kapatid Flor sa kanya pong pagsubok na pinagdaraanan. Give her the comfort that she needs sa panahon na siya po ay inyong sinusubok. Naway pagalingin mo siya, Panginoon Diyos. Tugunin mo ang kanyang pananalangin. Healing naman po para sa kanyang anak na may problema sa kanyang tiyan. Ito po ang idinudulog ni kapatid Ines. May problema din po sa mata si kapatid Kari at humihiling po siya ng kagalingan. Ganon din po si kapatid Joyce, meron po siyang stomach pain. Naway maibsan, Panginoon Diyos, ang kanyang kalagayan. Healing naman po kay kapatid Maris, pagaman hindi niya binanggit ang kanyang kahilingan kung bakit siya nangangailangan ng kahilingan, maaring siya po ay may karamdaman. Kagalingan ang ipagkaloob mo kay kapatid Maris. Guidance naman po para kay OG. Financial provision for the equipments, yan po ang pangangailangan o kahilingan ni kapatid Dan. Open opportunities for Dan to be blessed sa larangan po ng pananalapi sapagkat kailangan po niya ng equipment sa kanya pong klinika, maging yung pagpoproseso ng business permit. Kay Myrene and Ray, financial provision ang kanilang idinudulog sa inyo. Kay kapatid Dave, nawahipuin po ninyo ang kanyang puso para makabalik na po siya sa kanyang mahal na pamilya for whatever reason siya po ay nawalay. Bigyan mo siya, Panginoon Diyos, ng kababaang loob. Para po sa Punsalan and Pinggol families, guidance and protection. Ganun din po kay kapatid Erlisa, guidance and enlightenment na manggagaling po mula sa inyo. At para po kay kapatid Bernie, naway magkatrabaho na po siya at financial breakthrough. Panginoon, sa amin po mga idinulog, muli ang katugunan ng mga ito po ay ayon lamang sa inyong kapanahunan at kung inyong loloobin. Ano man ang inyong tugon, tanggapin mo, Panginoon, ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, nakakuha natin ang ilang magandang paalala sa salaysay ni Jose patungkol sa blessed to be a blessing. At naway maiangkop natin ang pangyayari sa buhay ni Jose sa ating buhay. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala mula sa inyong salita. Naway kami po ay maging pagpapala sa aming kapwa. Tulungan mo kami na maging maganda ang aming patotoo at magpakita ng kadalisayan sa aming buhay. Ang aming pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala, kaya't bukas naanyayahan kitang muli na ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito ay magtatapos na pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman. Magandang balita sa mas pinalakas na partnership ng FEBC Radio TV at ng Great Commission TV. Sabayang mapapakinggan at mapapanood ang weekday programs na Bagong Araw, Oras na Pilipinas, Serbisyong OFW at Family Matters. Sabado, We Can Do It, COVID Watch Weekend, ehemplo tabas ng batas.